Minsan nag-aya yung asawa niya na mag-inom. Sabi ko sa asawa ko na hayaang sila yung maglabas ng pera. Total naman itong kapitbahay ko na to ang nag-aya. Isang beses pa'y nagbigay sila sa amin ng pansin. Pero pag alis niya, binigay ko lang din yon sa kapitbahay namin. Obvious naman kasi natira lang nila yon. Ginawa pa kaming aso taga-kain ng tira. Nakakuha kami ng bahay sa isang subdivision dito sa Batangas. Isang taon mula na mag-turnover kami ay nagkaroon kami ng kapitbahay din. Isang umaga ay nagwawalis ako ng harapan namin. Nagkataon naman na nagsasampay siya ng mga natapos niyang labahin. Napasarap yung kwentuhan naming dalawa at inaya niya akong magkape. So nung nakapasok na ako sa kanila, Diyos ko ang gulo ng bahay parang hindi naglilinis. Madalas pa naman siya nagbibigay sa amin ng ulam pag may birthday or kung ano man ang okasyon sa kanila. Pero hindi naman namin yun kinakain at tinatapon ko naman yun kasi hindi talaga ako sanay kumain ng pagkain na hindi ako ang nagluto. Baka kasi hindi malinis yung bahay nga nila hindi nila malinisan kaya baka yung pagkaluto ng pagkain marumi rin. Meron din siyang 3 years old na anak at okay naman yung bata. Malinis naman siya sa anak pero siya talaga yung parang hindi nagsusupply. Pero nabanggit niya sa akin na manager daw sa isang motorcycle company ang work ng husband niya. Ewan ko lang din kung kasal kasi wala naman ako nakikitang singsing. Pero diba kapag manager means malaki yung sinasahod. Kahit yung mga damit niya mukhang okay lang naman. Pag-aalis silang mag-anak, ayos na ayos yung itsura ng mag-ama niya. Pero siya naka-short, naka-t-shirt, naka-chinelas, hindi man lang mag-ayos. Never naman ako nagbigay ng pagkain sa kanila or kahit anong meron kami kasi naisip ko rin na baka tinatapon niya lang din. Sayang naman yun kaya hindi na lang ako nagbibigay. Mahilig siyang mag-alok ng pagkain sa tapat ng bahay namin pero tinatanggihan namin yun. Mukha kasing madumi yung kamay niya. Dalas din naman siya makipagkwentuhan sa akin pero patango-tango lang ako dahil hindi ko siya feel kausap. Napansin ko rin na madalas siyang may parcel sa bahay. Imagine na nagtatrabaho yung asawa mo tapos ikaw panay parcel. Minsan pinakapagkwento siya sa akin na nagigipit daw siya. Hindi ko lang masabi na panay parcel ka tapos nagigipit ka pala. Nang sabi niya sa akin na kaya daw sila nagigipit ay dahil nagkaroon ng sakit ang biyanan niya. Na kapag nag-o-open siya sa akin ng problema, minsan umiiwas ako. Kasi ang alam ko, bad vibes daw yun baka mamaya ma-adapt ko pa. Friends kami sa Facebook pero nang makita ko yung FB niya ay wala naman akong makitang laman. Makikita mo lang sa kanya puro tag. Pero minsan nagayabang siya sa akin na kumakain daw sila sa labas na mag-anak. Hindi ko alam kung niyayabangan niya ba ako or kunwari lang na kumain sila sa labas. Na minsan pa nga inaya ng asawa niya yung asawa ko na mag-inom. Nang sabi ko sa asawa ko ay wag maglabas ng pera at hayaan silang gumastos kasi total naman sila yung nag-aya. Nasama niya rin kami mag-asawa sa outing nila at magbanding daw kami pero hati daw kami sa gastos. Pero hindi kami sumama kasi sa isip ko sila naman yung nag-aya, diba? So sana man lang inantay niya ako kung ano yung may o-offer ko. At isa pa na kinainis ko sa kanya, nanghiram ako na ng 20 pesos sa kanya kasi walang panukli yung tricycle na nasakyan ko. Sabi ko pagpasok ko ng bahay ay babayaran ko siya. Pero nayabangan ako sa sagot niya kasi ang sabi niya ay wag na daw. So hindi ko na lang pinilit kasi total naman tinatanggihan niya. Isang beses pa yung umuwi silang late mag-anak at binigyan kami ng pansit. Pero pag alis niya, binigay ko lang din yon sa kapitbahay namin. Obvious naman kasi natira lang nila yon at sa amin lang binigay. Ginawa pa kaming aso taga-kain ng tira. Mamilan valid ba tong nararamdaman kong inis? Di ko alam kung anong mali pero naiirita talaga ako sa kanya. Letter sender, Jessa. Tinatanong mo sa akin kung valid yung nararamdaman mo. Yung nararamdaman kung pagkainis sa'yo, valid ba yon? Grabe, napaka-ungrateful mo. Sabi, nakakaadwa kang kapitbahay, dapat sana sa Mars ka tumira. Hindi ko mabilang kung ilang beses kumunot at tumaas ang kilay ko sa'yo. Bawat linya mo nakakaiyamot Imagine na pati singsing sinisilip mo. Alam mo sana i-bless pa ni Lord yung kapitbahay mong yan. At wag mo nang tanggapin yung mga binibigay sa'yo kasi tinatapon mo lang din naman. Pwede kang magpakaanes at wag kang makipagplastika. Grabe yung pagkakadescribe mo sa kanya. Wala naman ako nakikitang inggit. Ang nakikita ko alibadbad na alibadbad ka pero nakikipag-usap ka pa rin naman. Chismosang literal ka. Siguro yung gilagid mo maitim, masama yung ugali mo Huwag kang machitsyempo na talagang meron kang kapitbahay na ka-attitude mo. Hindi ka matansya, masabunutan ka talaga.